Alright mga kapatid, mainit na pinag-uusapan ngayon ang isang pastor mga kapatid. Kung narinig niyo na si Pastor Kibuloy 'no, siya ay isang pastor ng isang religion at ngayon ay nasasangkot sa napakaraming reklamo at pinag-uusapan ngayon sa Senado mga tol. At nagsalita siya nung nakaraan na siya nga daw ay nanganganib dahil ang ating gobyerno daw, ang administrasyon ni PBBM ay sabuatan 'no sa US para daw siya ay mawala 'no, dukutin, mawala, parang gano'n mga tol. Kaya ayaw niya magpakita ngayon. So, ang PNP naman ay idini-deny ang claim ni Kibuloy. Sabi nga rito sa balitang panonoorin natin ngayon mga tol, mula rito sa UNTV News, yan 'no. PNP denies Kibuloy's claim of PH US connivance to eliminate him 'no. So, hindi daw totoo 'yon at 'yun ay walang katotohanan mga kapatid 'no. So ito, pag-uusapan natin 'to at bibigyan natin 'to ng reaction video ngayong araw na 'to at commentary na rin mga kapatid 'no. Siyempre dapat aware din tayo sa mga kaganapan sa ating bansa maliban sa West Philippine Sea. So samahan lang ninyo ako mga kapatids at huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. The Philippine National Police has refuted the claims made by Kingdom of Jesus Christ group leader Apollo Kibuloy regarding an alleged conspiracy between the United States and the Philippine government to eliminate him. PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo stated that they have not received any information regarding threats to Kibuloy's life. Okay, alam niyo mga tol 'no, naalala ko 'to si Pastor Kibuloy. Ito yung may-ari din ng ano, nung SMNI, kung di ako nagkakamali na mga tol. At malimit nating naririnig mga kapatid na siya ay isang anak ng Diyos mga tol, 'di ba? 'Yun ang lagi niya sinasabi. Lindol napapa-stop niya. Sabi nga nung mga meme dun sa Facebook, napa-stop niya nga daw yung ABS-CBN, eh. So dito ngayon masusubukan ang kanyang kakayanan mga tol. So wala siyang dapat ikatakot, 'di ba? Kung talaga namang siya ay ginagabayan mga kapatid ng Panginoon, 'di ba? Which is lagi naman niya sinasabi. Huwag siya matakot dito kasi lindol nga napapa-stop niya, 'di ba? 'Pag sinabi niyang stop, umi-stop daw agad mga tol, eh. So dito ngayon 'no, sinubukan siya ng ano, sinusubukan siya ngayon ng pagkakataon at tadhana mga kapatid. So hindi ko masyadong ididiin kung siya ba'y may kasalanan o wala, pero kung meron namang grounds, 'di ba, bakit hindi, 'di palakarin ng batas, 'di ba? Pero tulad nga ng sinabi ng PNP, wala naman daw gano'ng wala naman daw gano'ng senaryo o pangyayari na pakikipagtulungan ng PH at US. Kasi alam natin may kaso siya sa ano 'no, sa ibang bansa, 'no? May sinampang kaso sa kanya dun sa FBI. Alam ko bawal nga siya dun sa Amerika ngayon, eh. So tuloy natin. Fajardo emphasized that the PNP is committed to providing assistance to any individual who faces threats to their safety. Well, entitled po siya sa kanya pong opinion. Hindi natin alam kung saan po siya nakakakuha ng mga information na like that po. But on the part of the PNP, we categorically deny any knowledge doon sa sinasabi po niyang sabuatan. So may ano kasi, yung napanood ko yung ano, yung video, yung balita 'no, nagsasalita daw si Pastor Kibuloy. Yun nga 'no, parang may nagsabi nga daw sa kanya na nakikipagsabuatan daw si PBBM. Nabanggit niya talaga si PBBM mga tol, na nakikipagsabuatan nga daw sa United States. Kaya ayaw niya daw lumabas ngayon kahit mukha daw niya hindi puwedeng ipakita 'no. Nagtatago siya at 11 na kanyang mga ano, 11 na kanyang mga property o mga lungga ang pinuntahan daw, sabi gano'n, sino-surveillance mga tol. Napakaraming property 'no, 11 at ngayon nga ay nagtatago siya ngayon. Hindi naman as in nagtatago na parang kumbaga ayaw niya magpakita ngayon, boses lang ang puwede niyang ilabas pero yung mukha niya hindi daw puwedeng ilabas dahil nga nanganganib daw siya mga tol. So sabi naman ng PNP ay entitled siya kung ano man ang gusto niyang sabihin pero sabi ng gano'n na PNP, hindi daw totoo 'no, yung mga sinasabi ni Kibuloy. At tulad nga ng sinabi natin kanina, 'di ba? Tulad naman ng mga claim niya lagi na siya ay isang anak, 'di ba? At kayang-kaya niyang lusutan 'yan mga tol, 'di ba? Tulad nga ng sinasabi niya kahit nga lindol napapa-stop niya, eh, kayang-kaya niya 'yan. Sa ngayon po sir, except for his pronouncement po ay wala pong natatanggap po na information po ang PNP with respect to the threat against his life.
Kibuloy had released an audio recording on Tuesday, February 20, asserting that he had received information from a reliable source indicating a collaborative effort between the U.S. and the Philippine governments to either abduct or assassinate him. Yun yung ano 'no, napanood ko nung nakaraan sa balita din mga tol. At, kumakalat 'yan sa ano, sa social media mga tol. 'No, kumakalat yun sinasabi niya na si PBBM daw ay, nakikipagsabwatan 'no, sa US para daw siya ay dukwatin mga gano'n. Yun yung sinasabi niya, dakpin, dukutin at, i-ano nga daw siya 'no, tapusin siya, parang gano'n sinasabi niya mga kapatid. So ngayon na ingat siya at, hindi siya naglalalabas ngayon mga tol dahil ngayon nga, meron nga daw mga banta sa kanya mga kapatid. So tulad ng, pinapaniwala niya sa kanyang mga kasapi 'di ba, sa kanyang mga tagasunod, taga-suporta, siya ay protektado at siya ay pinoproteksyonan. Kayang-kaya niyang lusutan diyan. Diyan niya ngayon maipapakita 'no, na siya ay, tunay na leader at, tunay na talagang kinasihan, tama ba yung word ko? Kinasihan ng may kapal at hindi siya kayang itumba ng mga tao lamang mga tol 'no. Tulad nga ng kanyang laging sinasabi sa kanyang mga pahayag at kanyang mga salita. Kahit siya ay pagtulong-tulungan ng mundo, hindi siya magagapi dahil kahit nga lindol ay kaya niyang pahintuin mga tol. Ay, walang ano 'no, walang halong biro dahil alam niyo naman, narinig niyo rin naman 'yan sa ano, sa mga video, mga napanood niyo na sa mga video niya 'no. Pero kasi may kaso siya mga tol, eh, 'no, sa mga miyembro niya, yun ang dinidinig sa Senado, eh, yung pangmomolestya ata sa kanyang mga member at ang sabi niya pa nga daw, eh, lapitin daw talaga siya ng mga babae, sabi niya gano'n. Tapos may kaso din siya dun sa ibang bansa naman kung saan ay yung mga miyembro niya di umano, mga miyembro niya daw di umano ay, napupunta dun para mangalap ng sulisit. 'Di ba may mga video na rin tayo napanood mga tol na nanghihingi ng sulisit yung kanyang mga member dun sa ibang bansa at iba pa pang mga kaso niya mga tol, marami pang mga kaso diyan. So, lahat ng mga bagay na 'yan hangga't hindi napapatunayan ay nananatili siyang inosente. So, wala siyang dapat ikatakot lalong-lalo na kung talagang matibay ang kanyang pananampalataya dahil tulad nga ng sinasabi niya madalas, siya ay isang anak ng Diyos at, kayang-kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng iba dahil siya ay kinakasihan. So, kayang-kaya niyang lusutan 'yan. Ikaw bilang isang, Pilipino na nanonood ng mga ganitong klaseng balita, ano masasabi mo rito mga tol? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.